We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Presyo sang bugas sa merkado, wala na naganubo sa 50 pesos kada kilo. Presyo, posible nga wala pa sang pagnubo sa mga semana sunod sa DA6. Sa pihak sang pagbalik na sang normal nga supply sang kuryente, pila ka pumuluyo, nagapangama na pananglitan magluntad liwat ang power outage. Pagpanghanda sang isa sa mga tribo sa Dinagyang Tribes Competition, tutukan ta sang spotlight. Hi there mga kapuso! Bugtaw na, it's a brand new morning! Good morning, good morning, good morning! You're watching GMA Regional TV, Early Edition. Hi Zen, Mengaga, kagwapa kay Mrs. Sasa. Good morning, Adrian. Adlaw naman kita sang Lunes, January 8, 2024. Hibaloon ta na mga nagapangunang mga balita sa Western Visayas. Ako si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Kilig si Sen. Ako naman sa Aidan Priatos live na live. Gikan diri sa GMA Bacolod Station this morning. Dala sa gyapon namon na madala ko ang mga balitang impormasyon nga dapat inyo mahibaluan bawod local news matters. Tutok na kayari ng pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Kag para sa ato nagapanguna nga balita mga kapuso sa subong Lunes, huy abaga na ang pila ka mga konsumidor sang bugas bangod humalin pa sang Nobyembre wala sa gihapon nagnubo sa 50 pesos kada kilo ang presyo sini sa mga merkado. Sa Liganes Public Market humalin sa Disyembre yara sa 52 tubtob 54 ang pesos o 54 pesos kada kilo sang lokal nga bugas samtang yara naman sa 60 pesos ang imported rice. Kung sa unang mga puso, mabakal pa ang mga kung mabakal pa sa mga rice retailers ang tunga sa sako sang bugas sa 1,100 pesos. Sa karon, yara na ini sa 1,250 to 1,280 pesos. Bangod sa mataas nga presyo, mahina man kuno ang baligyaanay sang bugas kag manubo ang ginansya sa mga trader kag importer. Bangod mataas ang capital sa pagmahalman sang imported rice. Sunod sa Department of Agriculture, wala pa nila ginalauman nga maganubo ang presyo sang bugas. Kag sa palaabuton pa nga mga semana, bangod nagkapabilin nga mataas ang presyo sang bugas sa global market. Yara ini sa $600 kada metric ton. Ginamonitor man nila ang sitwasyon kag nagahimo sang nagakaigo nga tikang sa pagsiguro nga bastante ang supply sang bugas sa pungsod sa tunga sang El Nino phenomenon. Mga residente, negosyante, kag may klinik todo yuhom na bangod nagbalik na ang normal nga supply sang kuryente sa Panay. Pila sa ila may diskarte na in kaso matabo ang kasubong nga power outage. Inyang gintutukan ni Kim Salinas. Kasubong nga natapos na gidman ang stress kag makayuhom na ang mga konsumidor bangod estable na ang supply sang kuryente matapos ang tato ka adlaw nga power outage sa Panay. Suno sa tagiya sang machine and repair shop diri sa syudad sang Iloilo, zero income gid sila sang nadula ang kuryente. Gani subong nga balik normal na, was-was naman sila obra para sa pamilya. Kasubong tanan kami kayuhom na kay may kuryente na mo. Aron sa hapon masuma na namon income kun pila, may bring home na kami. Para sa kahapon kag nangligad nga wala gid. Nangin mahamuok naman kuno ang tulog ni Ronald sang nagbalik na ang kuryente. Nalipay ini, kaya hindi na mag-antos ang iya kabataan sa tuman kaginot. Okay, gid kita ma Mas mayo gid ang may kuryente. Kay makaulag ang sakto mo. Makita ka kwarta yung sakto nga panggawiin nga Tama kataway. Kasubong sa mga ospital, ang mga klinika naggastos man para makapaandar sang generator. Bisan pa may kuryente na, nagkakabalaka sa gihapon ang pila ka staff nga base liwat nga magluntad ang power outage. Di na siya tani magliwat kay dako gid ang perwisyo sa mga tawo. Ang power outage nga to is daw dako gid ang na-affect kay ang mga pasyente nagamay. Nagbalik ang asma ko tungod sa burnout.
ang baho sang gasolina. Bangod hindi mapaktan kung saan iniliwat matabo, subong pa lang nagapangaman na si Maylene. Dapat prepared kita, sir. For example, ang amula na, sir, kung may budget kita, dapat okay, may generator kita, no? Then, ang saton man nga health is we should alagaan taton health kay dako ang epekto kung mag-burn out, especially kung may mga asthma. Madumduman nga Martes ang ugdo, dululungan nga nag-trip ang 7 ka mga planta nga nagresulta sang power outage. Samtang amat-amat nga ginahulat nga mag-stabilize ang supply sang kuryente, nagpatigayon sang manual load dropping ang mga distribution utility tubtob alauna Biyernes sang kaagahon. Natigayon na nga makasulod sa panay grid ang PAM Concepcion Power Corporation kag na-stabilize na ang supply sang kuryente sa isla sang Panay. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Ari mga puso balatayan kadungan sa pagbukas sa klase sa mga pribado kag pampubliko nga kolehiyo sa Bacolod City, panibago nga untat biyahe ang ginaplano naman sa mga nakaraing-laing na transport organizations. Magapasakop ang mga miyembro ng Bacolod Incorporated sa ikasa nga National Simultaneous Rally sa National Transport Organization sa Gunliwat nga pamatukan ng PUV Modernization Program. Sa nagligan ni Simana, nagpatigayin man sang malipot nga untat biyahe ang Bacolod Incorporated matapos na protesta sa LTO kag Government Center Grounds. Naghulat pa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez ang grupo apang wala nagwa-alkalde para tubangon sila. Ang leader sang pihak nga faction sang Bacolod Inc. Naghubok ang balatsagon kag may apilaman sa national government. Painabatsagan ko kung ano ang mabatsagan sang iban nga mga ginikanan nga pareho ko man. Nga nagasalig sila para kang papiskwila kag mapatapos sila kabataan. Din gulpi madula sa ila. Pero ini ang amon bread and butter. Ang gobyerno wala gapangkwa sang livelihood sang aton pumuluyo. Ang gobyerno naga-provide services. Adlaw January 8, posible mapasaka na sang Dumangas MPS ang kasong nga homicide sa SK Kagawad nga nadalahig sa ginaalagar accidental firing nga gintunaan sang kamatayon sang 8 ka tuig nga bata sa barangay Palok, Bigke sa amo nga Banwa. Ang suspect ang ginkilala kay Rodney Tugonon, 19 anyos. Una nga ginpahayag nga nahulog ang pusil nga ginahuptan sang SK Kagawad. Gani ini ang nagpalupok kag nag-igo sa biktima. Apang base sa investigasyon, may posibilidad nga hindi hungod nga ini ang nalukpan sang pusil. Gilayon nga ginkustodiya sang Dumangas MPS ang SK Kagawad, apang ini ang ginbuyan. Matapos mag-expire ang reglementary period, ginpaidalo man ini sa paraffin test kag nangin negatibo. Dahil sang Friday, kompleto naman ni Tane ang aton nga papilis dito sa mga circumstances lang nga why naton pa ma-file for regular filing. Shabu pa more! Suspected shabu nga nagabalor sa kapinto nga sa milyon ka pesos makapuso kompiskado sa ginkasa nga drug bypass operation sang kapulisan. Subject! Nakapalagyo. Nakatutok Irene Pedreso. 76 ka gramos ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabalor sang masobra tunga sa milyon ka pesos ang na-recover sa high-value individual na si Lizelle Flore sa ginpatigay nga drug bypass operation sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Kaupod ang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6, Station Drug Enforcement Team, kag Police Station 8, tigayon nga nadakpa ng subject. Sunod sa kapulisan, target pagid kuntani isang nasambit nga drug bypass operation ang kalivin partner sini nga si Romeo Val Pagaduan nga isa man ka drug personality. Mga high value individuals ang pag-consider sa ila. Pero with regards sa background niya, actually connected man sa mga previous drug personality nga nadakop man sa Purok Neptune. Tigayon nga nakapalagyo si Pagaduan, apang may lead na ang kapulisan sa mga kaupdanan sini nga mga durugista. Sa karon preso na si Flore, nahibaluan nga ang subject ang anay kalivin partner man sa isa ka drug personality nga karon karelasyon na ni Pagaduan. May mga holdings kita sa ilang mga pangalan kag activities dira. Upod Geruel Banggoy, Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.
puso, manami nga panahon ang maeksperiensyahan subong nga adlaw January 8 sa halos kabuusan sang Western Visayas. Base sa rainfall forecast sang Metro Weather, may pilalang kabahin sang Aklan, Capiz, Antique kag Negros Occidental nga posible pagatupan sang ulan subong nga aga. Mataas man ang tsansa sang pag-ulan sa among mga lugar karon sa hapon kag sa gabi lakip na sa pila ka bahin sang Iloilo. Suno sa pag-asa, mga local thunderstorm o kun indi gani ulan nga tugas ang easterlies ang lauman sa bilog nga adlaw sa Visayas kag Mindanao. Hangin amihan naman ang nagaluntad sa malapad nga bahin sang Luzon, samtang shear line naman sa nasidlangan nga bahin sang Southern Luzon. Mga deboto, ginpakigbahin ang mga grasya kag milagro paagi sa pagpangamuyo kay Santo Niño de Cebu. San Jose Placer Parish naghimo sa mga tikang agud mapabilin ang religious side sang Dinagyang Festival subong nga tuig. Si Kim Salinas nakatutok. Dance performances sa mga tribo, matahom kag nanari-sari nga performances sang banda, food trips sa mga dalanon, kag madamo pa sang iban nga makalilingaw aktibidades. Ini ang pila lang sa ginabantayan sa mga Ilonggo kag turista sa Dinagyang Festival. Apang may nakadumdum paayhan nga ang sentro sang kapistahan amo si Senyor Santo Niño. Sa San Jose Placer Parish, ato nakilala si Cecilia nga masobra na 30 ka tuig nga deboto. Kung magkanto ka sa iya, magpalapit ka sa iya. Madali, mahapos, madasig ang pagsabat niya. Along the way, maano mo gid, ma-feel mo gid ang pagsabat niya sa atanani mo nga mga petitions and prayer. Para naman kay Lilibeth, grasya kag pagbago sa iya pamilya ang naagom bangod sa iya debosyon. May mga blessings man nga nagaabot through prayers man siguro sa iya. Kag may mga pagbago man sa kabuhi. Especially sa mga bata. Ang ila debosyon kag pagtuo nagdala sa ila sa pagserbisyo sa simbahan paagi sa Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter nga nagabulig sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. Sila ang nagapanguna sang Novena Masses kag liturhiya nga magasugod sa Enero 19. Subong nga tuig, mas ginpadamo nila ang Novena Masses sa tuyo nga mapatudok sa tigibusuon sa mga Ilonggo ang debosyon kay Senyor Santo Niño. Sang nagligad nga tuig, may 4 kami ka Novena Masses. Susubong para pagid nga mapadamo naton ang magasimba diri. Nag-come up kami sa nasiling ni Lilibet sang 6 na gid ka-schedule. Hindi tagid pagalimtan ang dinagyang naging dinagyang tungod kay Senyor Santo Niño de Cebu. Hindi na lang man limitado ang imbitasyon sa San Jose Placer Parish kundi sa iban pagid ng mga kabaranggayan sa syudad. Ang 56 anyos nga imahe ni Santo Niño de Cebu ang mag-aisahanon naman nga gamiton sa fluvial procession sa Enero 26. Lain sa naandan nga madamo nga imahen ang ginapaupod. Ang Miss Iloilo hindi naman magaupod sa prosesyon. Kapintato ka semana antes ang dinagyang, 80% na nga preparado ang simbahan sang San Jose sa mga aktibidad sini. Kaangay sang religious sadsad sa Enero 27 kagang misa sa mismo adlaw sang kapistahan sa Enero 28. Ini nga year, basi mag-more pagid ang tao kay ti open na kita. Kag daw damo naman kami na pang-invite nga mga parishioner nga maka-attend sila para ma-feel man nila kung ano ang religious sadsad nga ginatawag. Pagpangamuyo kag pagtambong sa misa ang imbitasyon sang grupo agud hindi malipatan ng sentro sang Dinagyang Festival. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. January 2020, sanggid dominar sang tribo pagidait ang tribes competition sang Dinagyang Festival. Apang matapos ang among ation, ang face-to-face nga selebrasyon sang Dinagyang ang ginpaiway bangod sa pandemya. Ang tribes competition nga highlights sini nasaksihan online. Nagbalik ang face-to-face nga Dinagyang sang 2023, apang tigaylo nga school-based, barangay-based nga mga tribo ang nagpasakop. Subong nga 2024, balik naman ang mga tribo sa mga eskwelahan.
Gani ang pagpanghanda sang tribo pagidait aton pasiplatan. Sa sining mga tinion, makaupod ta ang artistic director sang tribo paghidaet si Mr. Jomar Sustento. Hi Sir Jomar, good morning kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Hello, good morning, Ma'am Sen. Good morning sa aton mga tumalanaw sa subong early edition naton diri sa GMA Regional Network. Sir, on a scale of 1 to 10, di na kamusubong sa inyo pagpanghanda sa tribo paghidaet? Wow, that question is, so basically sa amon siguro nga preparation with 20 days before the dinagyang competition, we're almost like 8 to 8.5 amon na preparation, the scale of 10. Sir, medyo madugay man nga nagpaiway ang pagpasakop ta sa dinagyang tribes competition bangod sa nangin epekto sang pandemya. Kamusta subong sir ang enthusiasm sang kabataan, especially sang mga dancer naton kag iban pa nga kabahin sang production staff? Well, surprisingly, kanami sang enthusiasm sang amon mga kabataan subong siguro because of the pandemic nga they are so excited of the comeback sang subong 2024 nga dinagyang. But we're very blessed man nga during pandemic days or pandemic year, some of our dancers are also performers from the digital dinagyang and mga online or hybrid performances, and they were able to join from other tribesman kay tungod syempre nagbarangay category kita. So ang iban sa ila nagilintra sa mga barangay category, but this time because it's back on the school base, so they're back on their alma mater and the alumni also back with Tribo Paghidaet. So this is really exciting. Exciting man kag balantayan. Sir, sang tion nga wala sa mga competition tungod sa restrictions, no? Di ino balagin focus ang imo talento o po ng imo nga oras? Well, grabe man itong pangibot sa amon sa pandemya kay I don't know if you could remember, we won 2020 for the 360 nga dinagyang, and then a month of preparation for Aliwan Festival Tani. Apparently, like March 15, nag-announce lockdown and everything was like in pandemic. So actually, we're already ready and equipped for that for Aliwan Fiesta. And so pandemic came, all of us jobless, as cultural workers as we are, we depend on the festivals for every month here in Iloilo. So I myself, nag-apply ako sa call center. But I'm blessed also that I am part of Ilonggo Artist Festival Association, which we created during the pandemic. We were able to create shows, balangay shows, and we were also part of the success of the digital shows ang dinagyang. We directed the shows and we were able to showcase ang talent man Japon namon, and sa nagbalik ang barangay, scattered man kami from the different tribes to showcase our talent. And now we're very blessed and happy nga finally it's back and it's ready to showcase to the world what Ilonggo talent is through dinagyang, of course. Alright. Sir, halos tanan subong, hindi lang ang Tribo Paghidaet ang nagapreparar no sang grand comeback. Nahibalaan ta nga ang inyo performance, ang confidential patubtub subong. Pero ano bala ang dapat bantayan sa mga tumalanaw sa atong mga kapuso no sa January 28? Well, ang dapat nila bantayan, specifically for Tribo Paghidaet, no, as I have mentioned, our dancers, our performers are very enthusiastic of the comeback sang dinagyang 2024. And now, mabatsyagan gid naton, or mabatsyagan gid nila sa performance sang Tribo Paghidaet ang nagasunod gid sa tema nga ang pagdayaw kay Señor Santo Niño because of surviving the pandemic, and of course being thankful of good health, of good life, and also ang pagdayaw or pagpadayaw sang mga Ilonggo. Ngati doon naman sa aton na siya nga magpadayaw, pero it will be showcased on our performance.
And we're excited to showcase that because kung makita ninyo, nag-trend ang amon nga pamukaw. 300 plus K views ang amon nga pamukaw, which we're very, very happy. And so we're excited to showcase again for the opening salvo this coming June 12 para may pakita naman sang bago. And of course, I know all of the tribes are preparing. So dapat gid banlantayan gid sang mga aton tumalanaw. Not only the Tribo Pagidait, but the entire tribes right now because all are equipped and excited to showcase their talent, man. Alright, excited na gid ang tanan. Bantayan na namon for sure. Thank you very much, Mr. Jomar Sustento sang Tribo Pagidait. Salamat, kid. Thank you very much. Sa ibang pangabalita mga puso, bawhalong driver sa motorsiklo patay matapos mabungguan sa isang pick-up sa Bacolod City. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Patay ang 45 anyos nga driver sa motor nga si Ramil Diamante matapos mabungguan sa pick-up sa Circumferential Road, Barangay Panukoy, Bacolod City. Pilaso naman ang kasini nga si Wilmar Villanueva, 21 anyos. Ginkilala naman ang driver sang pick-up na si Flores. Sunod sa kapulisan, nagabiyahe padulong sa isa ka direksyon ang duha sa hinali nga nag-overtake ang motor. Ang motorcycle nagkaon kumbaga sa linya sang Toyota Hilux, wherein ang driver sang Toyota Hilux nag-attempt nga magalikaw man. Unfortunately, ining motor nagbalik sa iya nga lane. Gilayon nga nagtabog ang driver sang motor kag bangod sa impact, ginbawian ini sang kabuhi. Padayon naman nga ginabulong ang angkas sini sa ospital. Naibaluan nga nakainom ang biktima sang nagamaneho sang motorsiklo. Gani liwat-liwat nga pahanumdom sang kapulisan nga maghalong sa dalanon, ilabi na ako nagapauli kun gabi. As always, ang inyo kapulisan, sa Bacolod City Police Office, naga-remind gid sa inyo don't drink and drive. Upod Gerwel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Posible nga magabuhin sang gamay gid lang nga kantidad sa presyo sang gatong ang mga oil company sumugod buwas January 9. Base sa oil industry sources, 25 centimos kada litro ang posible iganubo sang presyo sang gasolina. 15 centimos naman ang ginapananaw nga buhin sa presyo sang kada litro sang diesel. Samtang ang presyo sang kerosene ginapananaw nga maganubo sang 5 centimos kada litro. Apang ini nga price rollback ang hindi pa sigurado bangod wala sa gihapon ginadula ang posibilidad nga wala gid gani sang mangin paghulag sa presyo sang gatong buwas. Good news! Kaso sang ASF at Cholera sa Negros Occidental, makabig nga kontrolado na sunod sa Provincial Veterinary Office. Nakatutok Eileen Pedreso. Ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga kontrolado na ang mga kaso ng African Swine Fever kag hog cholera sa Negros Occidental. Humalin Agosto sang tinalikdan nga tuig, wala na sang may na-record nga paglaptas ang kaso ng ASF, magluwas sa banwa sang La Castellana. Apang nagapabilin nga 7 sa gihapon kay LGU sa probinsya ang yara sa red zone sa Department of Agriculture. After sang La Castellana, wala na siya sing nadugang. Oo. So makahambal ta nga ang ASF diri sa province controlled, no. Gani apisan nga naapektuhan kag nadulaan sa mga ginasagod nga baboy. Nagpabutyag na sang pagpanghanda ang pila ka mga hog raiser nga liwat nga magbalik sa pagsagod sa mga baboy. Kangay na lang sang mag-amay nga si Lyra kag Romeo Reyes nga apisan na patsyan sa mga baboy. Luyag sa gihapon nga magbalik sa pagsagod. Ang inahulat ko ng Chimpo. Karon maghagad man ta ka bakal pag abot di mas abtan masakit halin sa lugar. Nagalaon naman si Lyra nga may magkatok sa ila puwertahan kag maghatag sang cash assistance nga tubtob sa karon. Wala pa kuno sini sa gihapon na baton. Tubtob subong padayon pa kuno ini nga nagabayad sang ginutangan sang feeds para sa iyan napatay nga mga baboy. Hasta subong gahulat-hulat kami Japon sang ila assistance kung it comes sa materials or sa feeds assistance or financial assistance. Nadala ini sa evaluation. Apang plano sini nga personal nga idangop ang problema sa DA agud maka-move on na sa bagong tuig. Upod Gerwel Bangoy, Eileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.
Mga kapuso, may panibago na naman nga rason para mag-init ang inyong mga hapon sa revenge serya nga makiling. Umpisa alas 4 karon sa hapon na pagabidahan ni Nini El Villanueva kag Derek Monasterio ang makiling nga magalibot sa istorya ni Amira nga pakanubuon kag tapakon sing isig kapareho pero maisog nga magabangon kag magatimalos. Bantayan ta ang makiling kada alas 4 sa hapon sa GMA Afternoon Prime. Madamos ang na-excite sa behind-the-scenes sa pictorials ang upcoming Afternoon Prime series ni Liliet Matias, Attorney at Law. Makitaan nga masadya nga nag-bonding sa set mga bida nga si Bobby Andrews, Jason Avalos, Lloyd Sammartino, Troy Montero, kapod syempre ang bida nga si Joe Berry kagiban pa. Malantaw na soon sa Afternoon Prime ang Liliet Matias, Attorney at Law nga maghahatag inspirasyon kung paano makuha ang estisya kag ipakigbatong kinamatarong sa pihak sang kapigadohon. May masobra na 104 million views sa TikTok ang mga eksena ni Lucy kag Farah nga karakter ni Beauty Gonzalez o Carla Abellana sa Stolen Life. Makitaan nga intense ang mga eksena ilabi na sa ilapag agaway sa pamilya kag iban nga mga pagkabutang. Kada 3:20 sang hapon, bantayan ta mga kapuso ang Stolen Life sa Afternoon Prime sa GMA. Sen mga puso, ariho, reminder, nagkakaigo lang ang aton pag-celebrar sa adlaw sa mga santo. Pero hindi kita dapat malipat hanga magluwas sini, madamo pa kita sang dapat celebrahon. Isa na diri ang aton mismo, kabuhi. Insakto na Adrian sunugani sa French spiritual leader nga si Francis Lucille. Life is a celebration. Consider everything that makes you happy as a gift from God and say thank you. Ang tagsa lang kapag bugtaw ta sa aga ang isa sa mga bugay nga dapat ta pasalamatan sa makaako. Celebrate life! Madamo ginasalamat sa magtutok to Samon sa GMA Regional TV Early Edition. Obdan nyo kami ng Lunes, tabta Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang aton episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Zen Kilantang Sasa. Kao naman sa Edad Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning mga kapuso!